Balik eskwela ngayong araw na ito ang nasa 27 milyong estudyante sa halos 48,000 pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. At sa harap po nito, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa DepEd ang supply ng kuryente, tubig at iba pang pangangailangan ng mga estudyante para naman sa ligtas at maayos na pag-aaral ng mga ito. At ayon rin po sa kagawaran na pinag-aaralan na ngayon ng DepDev o yung dating NEDA, ang panukalang Public-Private Partnership sa konstruksyon na nasa higit sa 100,000 kulang na mga silid-aralan sa Pilipinas. Report mula kay Eden Santos. Formal nang nagbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Importante ay marunong na tayo magbasa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga bata kasama si Education Secretary Sani Angara sa kanilang pagbisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong sa Malate, Maynila. Bagaman bahagyang naantala ang pagdating ng Pangulo, masaya pa rin siyang sinalubong ng mga mag-aaral sa nasabing paaralan. Good morning! Good morning! Pwede po tayo magbasa. Kung alam ninyong basahin, taas niyo yung kumay ninyo. Unahan. Nagmistulang guro si PBBM matapos ang pagpapabasa sa mga grade 1 student na aktibo namang nakiisa sa reading lesson. Ipinakita rin kay PBBM ang CCTV system at command center. Nagkaroon din ng pakikipag-ugnayan sa ilang paaralan si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng online. Ibinalita nito na mula sa kailangan na 20,000 na bagong guro ay 16,000 na ang na-hire. Pinatututukan din ng Pangulo sa DepEd ang pagtiyak sa supply ng kuryente, tubig at iba pang pangangailangan ng mga estudyante para sa ligtas at maayos na pag-aaral ng mga ito. Inatasan naman niya ang Department of Trade and Industry at Department of Transportation para mabawasan ang gastos ng mga magulang at estudyante. Ang Department of Information and Communications Technology naman ay pinatitiyak ang malakas na internet connection, habang ang Department of Health ay inatasan na maglagay ng mga klinik para sa kalusugan ng mga bata. Inatasan din ng Pangulo ang DSWD para tumulong at tutukan ang cyberbullying na nagiging malaking problema sa mental health ng mga bata at ang mas pinalawak na feeding program na magsisimula sa Hulyo. So we are gearing up for all of that. Yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Tiniyak naman ng DepEd ang naging maayos na balik eskwela ng mahigit 27 milyong mag-aaral sa halos 48,000 pampublikong paaralan sa buong bansa. Sinabi ni Angara na mas mabuti na nailipat sa Hunyo ang pasukan. Wala. Tingin ko mas maganda nga ito dahil kung naalala nyo, last year nagbukas tayo end of July, July 29 or something like that. Baha na tayo. Kalahati ng mga, I think 3 or 4 cities dito nag-declare ng state of calamity. Valenzuela, Malabon. Kaya ngayon at least medyo ligtas ang ating mga bata. Sa patuloy namang problema sa kakulangan ng mga silid-aralan, sinabi ni Angara na nire-review na ng NEDA ang panukalang Public-Private Partnership para sa konstruksyon ng 105,000 na classrooms. Yun, malakihan yun. Kasi sa ginagawa natin ngayon, siguro nagre-range tayo to 3,000 to 5,000 a year ang nagagawa natin. Maybe even less kasi dumadalas yung bagyo, lumalakas ang bagyo. Dun sa proposal nga natin, in the next 3 years, we will start construction of 105,000 classrooms. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.